Ayan, good morning. Sa maulan na panahon, ako'y magluluto ng Bicol Express. Sa mga nagtatanong kung paano ako magluto ng Bicol Express, ay manood na kayo. Simpleng ingredients lang ako. Sibuyas, kamatis, bawang, at saka sili. Kaya ako may kamatis kasi magigisa ako na bagoong konti. Tapos ito yung pork may taba, syempre pang 2 days na ng anak ko. Tapos ito yung gata na pinakalas, and then second na gata, ito yung sasawag natin. Syempre, at magluluto ko ng paboritong isda. At syempre meron ako mabait na friend doon sa labas. Binigyan niya ako ng aliwasag. Start. Ayan, mag-start na tayo. Lutuin natin dito siya sa syempre baka hindi pa madumi ha. Ganun po talaga yung kulay niyan. Siyempre, magpapainit muna tayo ng kawali dyan. Kapag nagpapainit ako ng kawali, magwawalis muna ako. Ganun ang buhay. Okay. Ayun, maglalagay na tayo ng mantika. Konti lang. Tapos ilalagay din tayo nito. Konti lang din. Sa mga gustong nagtatanong, sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako gawin magluto ng Bicol Express, ay manood na kayo. Huwag niyo i-skip to, promised. Nagluto ako sa Bulacan nito nung Sunday. Grabe, ubos. Yan. Tapos, ibibisa na natin ito. Yan, sama-sama na natin. Tapos, syempre, isasama ko na yung sili para umanghang siya. Okay. So, syempre, tingnan natin palitaan yung bagoong. Hindi ko na sinipirik yung bagoong ng pagluto eh. Kasi, ganun din naman. Tapos, lutuin mo na siya ng lutuin. Tapos, lalagay natin yung taba. Papa-brown natin ng konti yung taba kasi medyo madami yung taba. Ito yung niluto kong Bicol Express is pang 2 days naman po ng anak ko. So, yun. Tatakpan muna natin para mag-brown. Siyempre, dito sa isang kawali is mag-prito ako ng ganyan na naman talaga ang kulay niyan ha ng kawali ko. Black talaga yan. Dito tayo dito ng isda. Oh. Gigisa natin ng igigisa ito. Hanggang sa lumabas yung mantika. Sa taba pa lang madami na uno. Siyempre liliit yan. Kasi i-intis siya. Ang bango na.
Siyempre. Okay. Hintayin natin lang. At syempre, hindi liligtas sa akin yung bawang. Para, pag nagprito ako, mabango na yung isda. Ginigisa pa lang natin yun, ha. Pag naggisa kayo ng mga may taba, huwag nyo malagyan ng mga sangkap na ingredients. Patunaw nyo naman yung taba. Yun na yung ilalagay nyo, yung mga pang-gisa-gisa. Okay, tatakpan na natin ito. Ilagay natin sa oil. Uy! Sinatubo. Ayan, thank you kay tatay. Dun sa kabilang subdivision, binigyan ako ng tubo. Kaya kagabi pinagtyagaan ko talaga siya na na putol-putulin. Tubo, oh. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Hindi siya, basta masarap siya. Ayan. So, ilalagay na natin ito. Yung iba magtatanong bakit mapula. Siyempre, nilagyan ko ng chili powder. Oops. Ayan. Lumabas-labas na yung naglulutang-lutang na siya. Diba? Palabasin pa natin yung konti. Para siya magmantika. Ano magmantika? Saka natin ulit. Yung tilapia na to, 2 peraso is 105. Malalaki siya. Dahil talaga ako kagaling magtawad-tawad. Hilaw ka. Saka ayoko na estado. Ayan. Magtuyo-tuyo na siya. Super yummy na. Masarap na talaga siya ba? Ganyan dapat ang itsura niya. Tapos, saka na natin ilalagay yung gisa pa lang ito ha. Yung pork. Parang ito. Gasa natin.
Sayang nyo nalaglag. Higasan ko. Ayan. Mikas-mikas natin. Gigisa natin ng 3 minuto. Basta pag nagluto kayo ng Bicol Express, kahit anong ulam, pagkain, pag yung titig mo sa ingredients kasi pag kulang sa ingredients, hindi masarap. Okay. Paminta. Chili flakes. Magic syrup. Saka syempre, lagyan natin ng bitchin. Syempre, maglalagay tayo ng oyster sauce. Hindi na tayo mag-aasin muna kasi may bagoong. 2 sachet kasi maliit lang naman to. Hindi rin tayo maglalagay ng toyo. And then, yan. Gigisa muna natin siya. Bahagta. Anong nangyari sa'yo? Ayun. Yung ulam namin hanggang gabi. Pag nagluto kami, isahan lang. Pero yung Bicol Express is syempre pang 2 days ng anak yan. Pouch. Hindi na tayo magtatakip. Yan, nagigisa na. Masyado na siya masarap. So, yan. Lalagyan na natin ng pampalambot ng gata. Para lumambot siya. Ilalambutin na natin. Tingnan natin. Ouch. Ayan. So, kaya, tama-tama lang, hindi ako nilagay ng... So, kamusta ka naman? Kamusta naman ang ating parents? Ay, luto na. Luto na. Kaya, patayin natin. Okay. So,
Sarap. Okay. Tutuyuin natin to. Yung halos wala na siyang sauce. Saka may ilalagay yung gulay. Ano? Matigas pa. Aray ko, ang init. Aray. Nag-iinitin ng kanin. Pero syempre ako magsasaing. Ay, sorry. Hindi na ako magsasaing ba. Kasi madami pa kami kanin. Kahapon yan. Init-init lang. Yan. Matigas pa kasi siya eh. Chocolate. Kasi ano? Yan. Nagmamantika na siya, guys. See? Nagmamantika na. Dahil mantika na lang yan, lalagyan na natin yung gulay. Siyempre, lagyan na rin natin yung kakang gata. So, ito yung gata. Huwag na natin siyang takpan para hindi siya agad lalanta yung gulay. Ang sarap. Grabe sarap. Papatuyuin natin to. Oh, grabe. Sarap. Super. Kasama natin yung sa taas ng gata. Ano to eh? Gatang kakang gata. Hindi siya talaga maanghang ba? Dahil sa mahilig naman kami kumain ng maanghang. So, nagdagdag tayo ng chili flakes. Masarap kasi mas maanghang. Pero syempre yung iba ayaw ng maanghang.
Tsaka, syempre, pang medyo napaalat ka ng konti, no? Lalagyan natin ng konting-konti lang na sugar. Kaya ko naman siya nilagyan ng sugar kasi mamaya pag tuyong-tuyo na siya, doon kasi kakapit yung lasa niya. So, naglagay tayo ng oyster kanina na 2. Kaya medyo aalat-alat ng konti yan. Pero syempre may bagong kasi maalat, pero hindi naman ako naglagay ng asin. Papatayuin na lang natin siya. Ang sarap. Lapit na. Ayan, konti na lang. Papatayuin na natin. Kailangan medyo tuyo siya. Pero kung gusto niyo ng medyo may sauce, kasi sa inyo naman yan. Kung tutusin, pwede na yan, pero ayoko. Mas masarap kasi siya pag medyo tuyo. Ayan, tuyo na siya. Pwede na rin to. Pwede na yan. Pero kung gusto niyo pa na nagmamantika talaga siya, ayun. Patuyuin natin ang konti na. Yan, tuyo na siya. Nagmamantika na siya. Kaya pwede na. Mamantika na siya. Yan. Siyempre, mag-plate na ako. Nagmamantika talaga siya ba? Ayan. Mas marami talaga to pag marami yung marami yung gulay tsaka yung bagoong. Super sarap. Ang sarap. Eh.